Magandang umaga! Magandang umaga! And good afternoon and good evening all over the world. We are here, the BCF Home Church. BCF Glorious Home Church. Nandito po kami ngayon sa Barrio 6. Barrio 6. Purok Rojas. Purok Rojas, Barangay Concepcion. So, inaanyayahan po namin kayo na mag-join sa amin at kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan kami ng Diyos ng opportunity na magkaroon ng ganito na lugar sa lugar ni Brother Noli. Praise God. And siya po ay from business royalty. So, sa ngayon, ito po ang aming umpisa dito dahil alam po namin na kami ay inaatasan ng Diyos na kailangan na naming mag-spread sa lahat ng mga sa 27 barangays dito sa South Cotabato. So magandang umaga at kami po ay narito para po kami ay magsamba dahil araw po ito ng mag-celebrate, ano ba yan sa Tagalog? Samba. Diwang! Magdiwang! Ano ba ang pinagdidiwang natin? Dahil tayo ay May Jesus! Amen. Amen! Natanggap natin si Jesus, si Jesucristo na aming ating Diyos. No, lahat tayo ay kailangan natin matanggap kung sino man itong Diyos na ito. Ang pangalan niya ay si Jesucristo. Na siya kami lamang ang daan, ang buhay at katotohanan. So ngayong umaga kami po ay magbibigay ng pagsamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen! Hallelujah, Lord. Hallelujah! Malakas yan. Hallelujah. Marami nang nagbago, ngunit di ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang katiyakan, ako'y magtitiwala, ikaw ang pag-asa. Tatahakin ng landas, na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Kawagihan mo'y panghahawakan ko, may panibagong simula. Sa bagong bagay na iyong ginagawa, makapangyarihan ka, Jesus. Ikaw ang pag-asa, tatahakin ang landas, na ika'y kasama ko. Sa araw na to, may panibagong simula. May bagong kabanata, may
higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa lahat, higit pa sa naisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin, ang kaya mong gawin. Sa araw na to, may daling para simula. May bagong kasa. May daling para simula. May bagong kasa. May lakas na harapin ang bukas. Panatigan mo'y panghawakan ko. May panibagong simula. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ang tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Huwag ipataas sa buhay ko. Suliranin mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Gagalain na sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ang tulad ko. Suliranin mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa
kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagkakatipon-tipon dahil ito po ang promesa ninyo. Nang kapag may 2 o 3, ang promise ninyo ay nasa kalagitnaan namin kayo. At maraming salamat sa lugar na ito. Itong Barrio 6 na ito ay lugar ninyo. Maraming salamat sa pagkakataon ito, Lord. Ina-avail po namin ang aming sarili. Dahil ito po ang inyong kapanawagan sa bawat isa na tumanggap sa inyo ng pagpapala. At kami po ay mag-share ng pagpapala na meron kami ngayon. At Lord, sa araw na ito, dinideclare po namin yung victory. At narito kayo, at sabi ninyo, kami ay tatanggap ng biyaya na galing sa inyo na walang kapantay. Kapag kami ay nagbigay ng aming time, ng aming strength, at ito po ang expression ng aming pagpapalagay. Nawa itong aming service na ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga makakinig at makakita na ang inyong salita at ikaw ay isa. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang araw po sa lahat. Magandang araw. Magandang araw po sa lahat ng pumunta dito sa glorious service. We welcome the presence of the Lord in this place, and we believe that in the promise of the Lord that if 1 or 2, isa man o 2 ang nagkakatipon o marami ang nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay narito siya sa atin. At anong gagawin niya kung narito siya sa atin? Of course, i-fill-in niya lahat ng kulang, sasagutin niya lahat ng panalangin, pagagalingin niya lahat ng may mga sakit, i-order niya ang hindi order, ang dull moment, bibigyan niya ng joy, at lahat-lahat. Kasi nga, He is the God of everything. And in Him, nothing is impossible. So, good morning everyone. Sa mga nanonood po, ako po si Tintin ng VCF Coronadal. And above all, welcome sa VCF Glorious in partnership with VCF Royalty. And I am praising God sa mga natutunan ko po, especially the word management. Bilang young people, bilang tao, at saka bilang isang mamamayan ng Pilipinas, mamamayan ng kaharian ng Panginoong Diyos, management is very important sa atin. Kasi nga, kung may oras ka, kung may kayamanan ka, kung may abilities ka, kung may potential ka, pero wala kang management, lahat ng meron ka mawawala. Kung wala kang proper management, kahit sabihin nating milyonaryo ka, kung hindi mo kayang i-manage yung katawan mo, lahat ng millions mo pupunta sa sakit mo. O kung hindi naman sa sakit, probably ang business mo masisira, ang ministry mo masisira, ang relationship mo sa tao, kung hindi mo kayang i-manage, pwedeng masira. So, ang partnership ng mismanagement is distraction. Pero ang partner ng management is order, management, success, management, lahat ng kailangan natin. Above all, multiplication. Yun po yung partnership, ayun yung partner ng proper management. And I am thanking God kasi nga as a young people, importante talaga sa amin ang word na management. Madami na kaming natututunan sa mga tao na matatanda na, sa mga taong may edad na, sa mga taong nauna na compared sa amin. Marami na kaming natututunan sa buhay nila. At isa po sa malaking natutunan ko doon ay kung paanong hindi magsayang ng kahit 1 minuto ng buhay natin. Naalala ko yung mga farmers, diba? Hindi pwedeng ma-delay ng 1 linggo ang pag-spray nila sa mga palay nila kasi baka mauunahan sila ng mga peste, ng mga uod, mamamatay yung pananim nila, o hindi pwedeng may sasayangin silang oras. Yung kalabaw nila hindi pwedeng hindi makakain ng 1 araw. Kailangan nakaayos lahat ng gagawin nila. Yun din po sa atin, sa buhay natin. Kung gusto natin na ang buhay natin maging maayos, kailangan hindi natin sayangin ang bawat oras na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga, bawat patak ng oras ay patak ng buhay natin. And please to remember that our life and our time came from our source and His name is the Lord Jesus Christ. And I am thanking God sa topic din po kaninang umaga regarding sa guarding your heart. We need to guard our heart because it is the wellspring of our life. Kung anong nilalagay natin sa puso natin, kung hatred yan, makikita sa buong buhay mo.
kung kasiyahan yan, kung pagpapatawad yan, makikita sa buong buhay mo. Bakit ang isang tao maraming sakit? As a testimony po, nung hindi ko pa nakilalang Panginoong Diyos, masakitin ako. Masakitin ang pamilya namin. Sa isang taon o every month, every 2 months, sabihin natin, hindi pwedeng walang na-hospital. Nandyan ang mama ko, nandyan ang kapatid ko para mag-testimony. Nandyan ang mga pinsan ko para mag-testify na totoo yung sinasabi ko. Palagi kaming na-hospital dati. Bakit? Aside sa mismanagement ng katawan, may hatred ka sa isang tao, may sakit ng, yun nga, hatred, may sakit ng loob, may pagsiselos ka, may pagnanasa ka, lahat ng hindi maganda nasa'yo. So, ang kasalanan, yun yung nagpapahirap sa atin. So, the moment na nakilala ko po ang Panginoon, doon po na year 2013 po, nag-start na kami. Pero, naging matutom ako sa pag-follow kay Jesus noong 2018. And since noon, by the grace of God, never na po akong pumasok ng hospital. It is because of the Lord Jesus Christ. And yun po yung pinapasalamatan ko na guard your heart. Kailangan nating bantayan kung ano yung pinapapasok natin sa puso natin. Kasi nga, kung anong pinapapasok natin sa system natin, yun yung magiging tayo. So, glory to God. Amen. Good morning! Good morning! Narinig niyo po no, ang isang testimony ng isang young people namin dito sa BCF Glorious Home Church. So, ngayong umaga, tayo po ay dagdagan natin ang alam natin kung ano ba talaga ang meron sa kaharian ng Diyos. So, ito po ay makikita natin, babasahin natin sa Matthew 6:19 to 21. Na kapag tayo ay nakaranas o dumating sa atin yung Kingdom of God or ang kaharian ng Diyos, ano ba ang meron sa kaharian ng Diyos? So ito po ang natutunan namin na kapag dumating sa buhay natin ang kaharian ng Diyos, ito po ay nagtuturo. Hindi po sinasabi doon na kagaya ng sinabi sa Romans 14:17, that the kingdom of God is not eating and drinking, but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So ito po ang ating malalaman na ito po yung kingdom principle na sinasabi na kapag ikaw ay kingdom kid, kung ano po ang meron doon sa king, sa kanyang kaharian, sa kingdom, kung ano pong meron doon kapag ikaw ay citizen na or kingdom kid na tinatawag, ikaw ay magkakaroon ng benefits, ma-enjoy mo yung benepisyo na anong meron doon. Kagaya ng na-mention kanina ni Sister Tin, kapag ikaw ay citizen ng lupa o kagaya nito, we are citizen in the Philippines, kung anong meron dito sa Pilipinas na pinapatupad ng ating presidente, yun din ay kung ikaw ay citizen ng lugar na yan o ng nasyon na yan, may enjoy mo kung anong meron. No? Kagaya din sa citizen ng heaven, kung anong meron sa langit, may enjoy mo rin kapag ikaw ay anak ng Diyos. Kapag ikaw ay nagpasakop, nagpa-under ka sa leadership ng hari. So itong haring ito, spiritually, ito po ang pangalan niya ay si Jesucristo. So ngayon na tinanggap na natin sa buhay natin, na-mention ng isang ating young people na simula nung nakilala ka niya, si Jesus Christ sa buhay niya, na-receive niya yung healing. No? Kagaya ko rin, experience ko rin yan, na malayo kami sa connection. Walang wifi, walang GPS, walang kung ano man ang hilingin mo, ano man ang tatawag ka man sa kung ano man yung Diyos na kilala natin noon, ba't nagtataka ka? Walang resulta, walang nangyayari. Ngayon, nakakonect tayo sa tamang GPS, which is the Holy Spirit. Nakakonect tayo. Meron tayong wifi, no, na si Jesus Christ. Kapag tayo ay nakakonect sa wifi, automatically, ma-enjoy mo anong merong lahat ng mga apps dyan sa loob na yan, kagaya ng cellphone natin. No? So, ngayong umaga, tayo po ay makikinig sa salita niya, according po sa kanyang tinatawag na the book of Matthew, chapter 6, verse 19 to 21. Matthew 6:19 to 21.
Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at walang kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen. So, salamat sa salita ng Diyos na tayo ay tinuturuan, binibigyan tayo ng instruction na kapag tayo ay nag-impok, kagaya nito, tayo ay nandito sa lupa. Because the kingdom of God, ito po yung establish ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. So, tayo, kung saan po natin inilalagay ang ating mga treasures, andun po ang ating puso. So, kung saan po tayo nag-iimpok, kung tayo ay nag-iimpok sa bangko na natin yung bangko pwedeng masunog, pwedeng mapasukan ng magnanakaw, o pwedeng ikurat na lahat ng kung ano merong mga tao dyan sa loob. But kapag tayo ay nag-impok sa spiritual, which is ito po yung tinatawag na heaven, o sa heaven is dito yung salita ng Diyos. Bakit ang tao nagbabago kapag siya ay nakarinig ng salita ng Diyos? The Word of God. Because the Word and God are one. Bakit yung isang mga tao na dating kuripot, kapag ka nakarinig ng salita, parang nakikita yung salita, parang dati, ang hirap ibigay ang piso, 5 pesos, dati, diba, sa dating religion natin na sinasalihan, no? Kapag sinabing magbigay, parang kahirap-hirap, hanapin yung pinakamaliit na na sintabo at yun po ang ating ibigay. But dito, sinasabi na kapag tayo ay nag-impok, ang ating pera i-convert natin sa faith, na kung saan din natin ini-invest sa kingdom ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, na sinabi doon, walang magnanakaw, walang walang peste, walang kalawang, no? Doon wala. Pero dito sa Panginoon, kapag tayo ay nag-impok, hindi natin mahahawakan, walang pera na literal na pera talaga. Pero isa doon ang na-impok natin, yung ating faith, kagaya na sinabi ni Tintin, na simula nung ako ay nakapasok na sa kaharian ng Diyos, wala nang sakit. Una-una, kapag tayo ay nagkasakit, syempre, pera yan, punta ka ng doktor. Pa-check up pa lang, nakapatak na ang magbabayad ka na. Yung hindi ka pa nga na-confine, nag-aupo ka pa lang, dami ng mga laboratory, ganyan, may bayad agad. Hindi ka pa nakahiga sa bed. So, isa yun sa pinaka-regalo ng Diyos na kung gaano ka-powerful ang pera. Kapag ang tao, bakit ganun? Pag sinabing magbigay ng ikapo, ang hirap-hirap. Pag sinabing na-confine si ganito, may babayaran sa ospital ng 20,000. Maghanap ng 20,000, Utangan mo lang, magpiprinda ka lang ng mga ibebenta mo lang ng kahit anong mga bagay. But dito, sinasabi na ang pera ay hindi problema. Actually, money is not a problem. It's management. So, hindi po aksidente na ako po ay nakagraduate ng Bachelor of Science, major in Management. Nakagraduate po ako ng 4-year course, pero ginawa ko siyang 5. Kasali na ang summer, kasi hindi po ako serious sa aking pag-aaral. Hindi naman po ako bugay, wala naman po akong barkada na kung saan-saan kami magpunta. Tamad lang talaga mag-aral. But nung nakarating na ako dito sa ministry ito, naturuan ako sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ano ba talaga ang management? Ano ba talaga ang meaning nito? No? Yung sinabi nga na ni isang preacher na kapag hindi mo minanage ang iyong pera, ang health mo, ang marriage mo, ang mga anak mo, mawawala lang sila lahat. Pag hindi mo talaga minanage ng tama. O sabihin natin, be a good steward. Actually, ang lahat ng bagay dito sa lupa, hindi ito atin. Maging ang buhay natin, hindi ito na atin. Hindi tayo ang nagmamay-ari nito. Talagang ipinahiram lang ng Diyos sa atin.
So ngayon na alam na natin na hindi tayo ang may-ari nito, gagamitin natin ng maayos. I-manage natin ng maayos. Hindi kagaya dati na, ano pakialam mo kung 5 lalaki ang nag-enjoy ng katawan ko, akin naman to. But ngayon, dahil alam na natin na ang Diyos pala ang may-ari, lahat ng ito ay dapat natin ibigay, what is due to God. So, sa kaharian ng Diyos, dito natin matutunan na ang lahat ng bagay sa mundo, lahat ng nakikita natin, ay ang Diyos ang nagmamay-ari. So, tayo lang ay, sabi niya nga sa Genesis 1:26 na let us make man in our own image and likeness and let them dominion. Sabi niya, iaalaw natin na sila ang mag-manage, sila ang magdadala ng mga hayop, ng mga kung ano-ano. Ibaliktad ngayon hindi na. Iba ang minamanage natin, tayo ang nagpapamanage, lalo na pagdating sa pera, ang boss natin pera. Tayo ang humahabol sa pera. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, dapat sa anak ng Diyos, ang pera ang humahabol sa atin. Amen. Dahil ang pera ang magtatrabaho sa atin. Hindi tayo ang magtatrabaho sa pera. Kaya nga, sinabi doon ng isang preacher na tayo pala ay nag-aral, no? Nag-aral. Meron tayong education na tinatawag. Diba ang education is, we go back to the Creator. Bakit tayo nag-aaral? Kasi para magkaroon tayo ng alam, ng wisdom. At sinabi doon na kapag ikaw ay nakagraduate ng nurse, medtech, ano ba yan, doktor, ng ilang years, 4 years, 6 years, pagkatapos mong mag-graduate, apply ka sa isang malaking company, tapos sila ang gagamit sa'yo, yung talino mo, yung strength mo, magre-report ka sa kanila, lahat ipagawa sa'yo, then suswelduhan ka nila. Pero, ang gusto pala ng Panginoon, hindi tayo maging empleyado. Ito tayo po ay i-deploy. Lahat ng nag-gather nating kaalaman, pwede natin gamitin. Tayo ang maggagamit ng ating pinag-aralan. Hindi natin ipapagamit sa iba. Kaya, yung pinaka-the best pala na, kaya pala nakita ko rin, no, na nakita ko na hindi rin aksidente, no, na wala akong secular job, wala akong business. But ngayon na-discover ko na ang salita pala ng Diyos, andun ang pera. Kaya lang sabi ni Lord, gawin mo, itrabaho mo ang salita. Work my word and the word will work for you. Ang salita ng Diyos ang magtatrabaho sa iyo. So, asan doon ang pera? Wala, di ba? Wala mo na-mention doon ang pera. Bakit magkaroon ako ng pera? So, yung word ng Diyos, kapag ikaw ay nagsalita doon sa mga tao, lalo na na-mention kanina na may kagalingan, no, mag-discover mo, may healing, nagkakaroon ka ng dati, wala kang alam, ngayon may alam ka na. Kaya nga nung sa pakikinig ko ng audio, kagaya ng sa sa media, pinakinggan ko talaga yung four gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, paulit-ulit ko yan, paulit-ulit. At doon ko nakita, narinig, yung sinabi doon ng mga parasiyo, bakit siya nagsasalita? Yung bata pa si Jesus. Bakit siya nagsasalita? Hindi naman yan siya nag-graduate. At parang kung magsalita siya, marami siyang alam. So, in short, yung revelation ko doon is, totoo pala, Lord, hindi na namin kailangan mag-graduate ng Summa, lahat ng Magna, Summa, kailangan mag-aral ka ng doktor na in order for you magkaroon ka ng katalanuhan o ano man yung alam mo na gusto mong alamin. Kapag ang Holy Spirit para ay nasa iyo na, siya ang magbibigay lahat ng talino. He will give you the spirit of understanding. He will give you the lahat. Siya ang magtuturo ng lahat ng bagay sa iyo. Na kahit hindi ka nakapag-graduate, pag marami kang alam, hindi ka parang, wala, hindi ba ito nakagraduate? At parang makasalita siya. Hindi naman siya leader, o kaya ano man na mga posisyon meron siya. So, nagpapasalamat ako dahil dito, sa ministry ito kami ay tiniring, in-equip, tinuruan. At ang pinaka-number one, kapag tayo ay matalino, hindi lang doon binibase ang talino. Ang pinaka-number one talagang tine-check is yung character. Kapag ikaw, sinabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
kapag ang isang tao ay pinaksukan ng salita ng Diyos, ano man ang meron sa kanya, yung katigasan niya, yung dating, kung ano siya dati, bago na siyang nilalang. Yung dati wala na, yung mga bagong perspective sa buhay niya na dati ay puno siya ng bisyo, siya ay puno ng utang, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya, walang direksyon, puno ng sakit. Dahil itong Kristong ito po ay sagot ng ating lahat ng ating mga kailangan sa buhay. Hindi lang po money ang sagot. Dahil ang money ito ay isang bagay lang. Ginagamit ng ito dito sa lupa. Itong money na ito na tinatawag, na which is ito po ang pinaka-problema ngayon. Bakit maraming nagnanakaw, nag-rape, nang dahil lang sa pera? Yung mag-asawa, kailangan ipapatay niyang asawa niya para lang maagaw niya yung lahat ng kanilang ari-arian. So yun po ang pinaka dapat nating alamin, no, na the power of money po ang tinutumbok ngayon sa panahon ngayon. Kaya maraming salamat at ito po ay isa pang sagot na bakit hindi natin pwedeng isabay iserve ang Diyos at ang pera. So makikinig po tayo sa Luke 16:13, no? Makikita natin the same with sa content ng Matthew 6:24. Luke 16:13, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhihan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Amen. Klaro. Hindi natin pwedeng isabay na tayo ay maglilingkod sa Diyos at tayo rin ay maglilingkod sa pera. In English, mammon, pera. Bakit? Kasi sabi ng salita ng Diyos, paano mo ibigay ang pagmamahal mo sa Diyos ng buo kung meron naman siyang kahati? Kagaya ng mag-asawa, hindi pwedeng dalawahin niya ang kanyang love. Mahal niya yung una niyang asawa, may mahal pa siyang iba. So, wala pong doon, wala pong peace, talagang merong chaos. So, doon sinasabi sa salita ng Diyos na darating talagang araw na i-hate mo yung isa, i-love mo yung isa. Di ba mahirap maglakad na kung sa Ilonggo pa, baka ganyan ka maglakad, dito yung isa, ganyan ang labas mo. Kahirap, di ba? So, iba talaga yung dalawang paa, dito talaga isa di straight ang lakad. Pero pag splice ka ng ganyan, yung isa dito sa hell, yung isa sa heaven, parang ang hirap naman. So, ito po yung nagbibigay sa atin ng direksyon, no, ng talino, na ano ba talaga dapat mamuhay ng tama. So, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng kanyang salita, at maging sa pagbabasa ng kanyang salita, no, ito po ay nagproduce ng talino na naglilid sa atin sa salvation. 'Di ba? Sinasabi lagi, naririnig natin, ligtas ang may alam, may laban ang may alam, may katagumpayan ang may alam. Amen. Dapat may alam. So, panalo ang may alam. Kaysa naman wala. Ganyan ka lang, wala kang alam. I-rape ka na, wala ka lang alam. Ganyan lang, titingin-tingin na. Iba talaga ang may alam. Yun ang anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon natin. At maging sa araw na ito po, bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo pumupunta sa simbahan? Sabi ng iba, pareho lang yan. Pwede rin ako magsimba sa CR namin. Upo lang ako doon habang nagmuni-muni, nagko-concentrate maglabas ng aking buho drill. Pwede rin magsimba kahit saan. Pwede sa bahay lang. So, hindi. Ang purpose po, bakit ginawa ng Diyos na maraming mga simbahan? Para mas mabilis i-spread yung gospel, yung kanyang salita. Ito po ay ginawa ng Diyos para lahat ng mga nagtitiwala at lahat ng may pananampalataya doon pupunta sa isang lugar para sila ay magkatipon-tipon. Kaya nga, mention namin kanina, if may 2 o 3 ang nagkakatipon, ano ang mangyayari? Lahat ng nagtitipon ay may pananampalataya sa Diyos. Ano ang mangyayari? So, ang presensya ng Diyos ay bababa.
At ibibigay niya ang lahat nating hinihingi. Lalo na kapag tayo ay magbigay ng ating tithes and offering. Gaya nito. Kapag tayo ay hindi nagsimba, ibig sabihin, hindi tayo nakapunta sa fellowship, of course, hindi natin mabibigay ang ating tithes and offering kasi wala ka sa simbahan eh. Buti pa yung ibang simbahan kapag nag-absent pag wala si Mrs. Duliente, puntahan nga natin sa bahay. Ma'am, bakit wala ka, hindi ka nagbigay ng tithes mo? Di ba may simbahan na gano'n talagang tinicheck? Ganun po, kasi sila ng so kapag tayo ay nagbigay ng ating ikapo at offering, yes yung dalawa. Ano ang promise ng Lord? Hindi lang po pera ang ating ibibigay. Ang ating time, ang ating strength, ang talino, ang gifts natin. Galing lahat sa Diyos. Ngayon, kung hindi po natin pinapagamit, sino ang gagamit sa iyo ngayon? Si Satanas. Dalawa lang kasi ang Diyos dito sa mundong ito. Diyos na nasa langit at Diyos na dito sa lupa. So ngayong umaga, kami po ay nag-i-encourage sa inyo na maraming pagkakataon na kayo ay bigyan pa ng pagkakataon na maranasan ninyo kung ano ka-powerful ang giving through tithes and offering. No, ito po yung power of money kasi yung pera po, ito po ay test, ito po ay trust. Kapag ikaw ay binigyan ng ganitong malaking pera, ang tanong, ano ba ang purpose? Bakit ka binigyan ng Diyos ng pera? Let's say, bigyan natin ng 1 million. Anuin mo ang pera? Wow, 9 million. Anong gawin mo sa pera? Ang instruction ng may-ari, ito, bibigyan kita para ikaw ay magbigay. So, tayo, lahat ng meron tayo, ibibigay natin ang what is due to God, what is due to Caesar. Di ba tayo ay nagbabayad yearly ng ating tax dito sa government natin, sa lupa? At ganun din, spiritually, tayo rin ay magbibigay ng tax sa heaven, sa kingdom ng Diyos. At saan ba natin ito ibibigay? Sa simbahan. Kaya nga sinasabi sa ating pagtuturo, no, na kung saan ka kumain, doon ka magbayad. Hindi pwedeng kumain ka sa Jollibee, doon ka magbabayad sa McDo. Kung saan ka kumain, doon ka magbibigay ng bayad mo. So dito tayo kumain. Ano bang kinakain natin dito sa salita ng Diyos? Tayo ay nagkakaroon ng talino. Na dati, ang ating pera ay talagang laging kulang. Nagkakaroon tayo ng utang. Ngayon, pagdating sa utang, ito naman ang gawin natin. Ayaw ng Diyos na may utang. Sino ba yung walang utang dito? Ako may utang. Honestly, may utang ako. Tatay, walang utang. Tayong lahat may utang. Si tatay. Oo. Lahat tayo ay may utang. Pero, ang di natin kayang bayaran is yung utang na galing sa Diyos. Dahil sabi niya sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the one and only begotten Son, that whosoever believes in Him. Sino ba yung ibiliban natin itong in Him na ito? Si Jesus Christ. Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi siya mapapahamak. Bagkus magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Amen. So itong anak niya, na dito niya in-express, no, na talagang sinuko niya. Kung ako siguro, isa lang ang anak ko, hindi ko kayang ibigay. Isa lang siya, ibibigay ko pa. Diba? Pero itong Diyos natin na may-ari ng langit at lupa, talagang binigay niya dahil gusto niya ipaalam sa buong mundo, sa lahat ng mga gina-create niya na ito, dahil ganun ko kayo kamahal, ibibigay ko ang aking nag-iisang anak. Na kung sino man ang maniwala sa Kanya, nasama sa Kanya, susunod sa Kanya, ay hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po yung utang na sinasabi. Makabayad man tayo ng utang pero hindi natin kayang bayaran ang utang ng Diyos. So paano tayo makakabayad? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Hindi mo kayang magmahal sa kapwa mo kung hindi ka pa nakatanggap ng pagmamahal galing sa Diyos. So, kumuha ka muna ng pagmamahal galing sa Diyos para ikaw ay
makalab ng iyong neighbor. Sino ba yung neighbor mo? Basta sino yung katabi mo, kay Muslim man, kay sukarap man, prostitute man, drug addict man. Sabi ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. So yun po ang aming mensahe ngayong umaga. Nawa na marami po tayong matutunan, no? Kaya po kami ay pumupunta every Sunday sa church dahil nagpapapupuno po kami. Nagpapafield po kami ng salita ng Diyos. Ano ba yun? So yun, no? Para kung meron naman tayong salita ng Diyos, meron naman tayong equipment, gagamitin naman natin for the week na ano man yung mga testing, mga trials, mga problemang darating, meron tayong sandata, meron tayong ma-overcome natin ang lahat. So maraming salamat. Yun po ang mensahe namin ngayon, no, na sa kaharian ng Diyos ay meron po tayong safetyness. Safety, tama ba? Yes. Safe tayo. Ang pinaka-safe dito sa buong mundo ay wala nang iba kundi sa Kingdom of God, sa presensya ng Diyos. Lumindol man, kahit meron ka pa dyang pinakatago-tago sa ilalim, kapag ito ay lumindol, ikaw rin ay matatabunan ng lupa. Kung doon ka naman sa taas, kapag maglindol, matutumba rin yung gusali na inaano mo, mahuhulog ka, mamamatay ka rin. So, wala itong pinaka-safety na lugar sa mundong ito, kundi sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya nga, ni-encourage namin lahat na hindi po kayo hinto sa fellowship. Punta lang kayo kahit hindi niyo feel, kahit discouraged na kayo, kagaya ko, na-experience ko yan. Parang sabi ko, parang wala rin nangyayari, simba lang ako ng simba, wala man pagbabago. Pero talagang kinuman ko ang sarili ko, hoy, kung wala ka ng gana, wala, discouraged ka na, o kaya talagang ayaw mo na, maghinto ka na, sinabihan ko talaga sarili ko, pwede ba, dalhin mo yung kwet mo sa upuan ng simbahan, doon ka lang. Upo ka lang doon, makinig ka lang, at yun, ako ay na-revive. Sa pakikinig, hindi may maririnig ka, no? May testimony. Then, kapag ikaw ang magkasalita, maka-express ka ng kung anong nararamdaman mo. Kahirap kasi na ikaw lang, may problema, ikaw lang. Wala kang sinasabihan. At kung anong gusto mong sabihin, wala ka rin pagsabihan. At hindi alam ng ibang tao kung ano ba ang nasa loob mo. Kapag ito ay inyong naipalabas, magkakaroon kayo ng peace, magkakaroon kayo ng kagaanan. At meron na naman kayong kalayaan na makagalaw. Yun po ang gaano ka-importante ang fellowship. Kaya po ang sinasabing fellowship, hindi po itong pasosyal-sosyal lang. Ay, punta ako doon kasi bago ang damit ko, maganda ang damit ko. Ang paganda ako, ganun. Hindi po yun ang purpose. Pupunta po tayo sa fellowship para tayo ay mas malalo nating makilala ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So maraming salamat. Yun po ang aming mensahe ngayong umaga. At alam po namin na starting today, kami ay excited dahil marami po kaming marireach out dito na kaluluwa sa Barangay Concepcion. Amen. Barrio 6, Purok, Rojas. So, baka gusto niyo pong makita ang lugar, maganda po dito, malamig, at maraming malalaking mga bahay. Kaya lang, ayun. Hindi pa tapos. Matatapos Nagigiba. Pero yung bahay natin sa langit, hindi talaga magigiba. Amen. So, praise God. Yun lang po. At maraming salamat. At ngayong umaga, alam ko na meron po kaming gustong magpasalamat together with the partnership with our Bishop Royalty. Gusto ko rin siyang magpasalamat si Brother Noli, no, na bago tayo magtatapos. So, ito po ang pagkakataon namin na kami ay talagang maglakad na. Ang aming mga paa, pupunta na sa mga bahay-bahay at lagi namin iisipin na hindi lang kami ang mag-i-enjoy ng pagkain spiritual. Gusto rin namin ibibigay sa iba, i-share sa iba para sila din ay makaranas ng aming naranasan. So, glory to God. Magandang umaga. Happy birthday. Happy birthday, Sister Jumi! Happy birthday! Happy birthday! Gandang babae. Ito naman itong babae nito talagang maraming naranasan na trials and testing, but she overcome it because of the Lord Jesus Christ. Amen. So, happy birthday, Sister Jumi. We love you from BCF
Glorious. Salamat sa word. And so share ko lang no sa Luke 16, 13. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So praise God. So money is the kalaban ni Lord. Amen? So praise God. So diin, wherein lahat ng tao is after sa money, nag-chase sa money. So tayo mga born again believer is dapat ang money ang mag-chase sa atin. Yes. So praise God. So testimony lang to sa mga abroad. Gusto nilang dumami ang pera. So mga kasamahan ko ngayon is marami ng pera pero gusto pa rin dumami ang pera. Kaya umaalis ng UAE, pupunta ng New Zealand, ibang part ng USA, Canada, Australia. So pinili ko is bumalik ako ng Pilipinas. Amen. So praise God, glory to God. Wherein tama talaga na we cannot both to master or we cannot serve God and money, no? Wherein so if you are seeking God, saan ba talaga yung gusto mo? Ano ba ang pinili mo? So it's a matter of decision din sa buhay. Kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Then kung ano pa talaga yung gusto mong pinakadulo. So praise God sa pagpili mo na kay Lord ka. So mayroon talagang sacrifices na mangyayari sa buhay mo. So praise God kung sa ano pa is hindi mali yung pinili mo eh. Kasi yung you are after destiny mo kung saan ka mapupunta. Amen? Yes. So ang pera is temporary lang. Yes. Amen? So lahat ng bagay sa mundo is temporary lang. Unlike wala ka mang pera, you allow the Lord to supply your needs. As long as nandiyan tayo sa kanyang will and then kapaalain tayo sa kanyang purpose. Amen? Then kung nagpagamit tayo sa kanya. So praise God by His word, no, kung saan doon tayo natututo, naging natin ng understand and knowledge kung saan dito tayo na-equip kung paano ba talaga yung principle ni Lord sa atin, yung tamang kapamaraan, hindi sa sanlibutan. So praise God, I rejoice man sa araw na to dahil for the first time na dito na nahilid yung ng Glorious, and it's a privilege man to praise God and glory to God. Magamit yung place ko and it's my desire man na magamit yung lugar para kay Lord. So praise God and glory to God. Awit na kukuhin, ang lahat papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Father in heaven, in the mighty name of Jesus, narito po kami, Lord, lumalapit sa inyo. Pinataas po namin ang aming mga kamay bilang tanda na kami po ay sumusuko sa inyong salita. At ngayong umaga, binubuksan ko po ang aking isip at ang aking puso at inaanyayahan ko po kayo, Lord, na pumasok sa aking puso at humihingi po ako ng aking kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala, ng aking pagkukulang mula noon hanggang ngayon. At tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at Panginoon. At mula sa araw na ito, matanggap ko po ang iyong kapatawaran. At meron na po ako buhay na walang hanggan. At hinihiling ko po ang aking pangalan ng aking pangalan sulat ay inyong sulat sa libro ng mga buhay. sa libro ng mga buhay. At maraming salamat Maraming salamat na meron na akong pagkakataon na meron na akong pagkakataon ako ay manalangin na ako'y manalangin sa pamamagitan ng inyong pangalan. sa pamamagitan ng inyong Ito pangalan. po ay aking matatanggap. Ito po ay aking matatanggap. Ako po ay nagpapasalamat Ako po ay nagpapasalamat dahil nagkaroon na ako dahil nagkaroon na ako o magkakaroon na ako ng buhay na walang hanggan buhay na walang hanggan mula kay Kristo. mula kay Kristo. At dinadalangin ko rin Dinadalangin ko rin ako at ang aking pamilya ako at ang aking pamilya ay sa inyo uuwi. ay sa inyo uuwi. At maraming salamat. Maraming salamat. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsasabing Amen! God bless. God bless you!